parang medyo sanay na to si Puka kasi nagtrabaho ka sa BPO, di ba? Sabi mo? Yes. Actually, yung nag-start akong mag-content, BPO din talaga yung yung mga contents ko. Kasi ito nga yan. Nag-start ako when someone di ba? Someone lang yun yun lang yung kaya ko. Someone like Hangover ako. Kasi may isang content creator before na nag-post siya. Ang sabi niya, ano yung mga dahilan kung ba't kayo nag-resign sa trabaho niyo? In-stitch ko lang siya sa TikTok. Tapos, kinuwento ko lang in a funny way na actually hindi ako nag-resign, natanggal ako sa trabaho kasi kung anong kagagawa, pinagagawa ko. Ano yan? Kasi sa BPO, isa sa mga grave offense talaga is mag-transfer ka ng call kung yung call na tin-transfer mo is support mo. Halimbawa, ako, internet connection support. Let's say may issue sila sa internet, pumasok yung tawag, ang sabi niya, I have an issue with my internet. Ginawa ko, tin-transfer ko pa din. Hindi mo siya. Tinatamad ako. Partida, training pa lang ako nun Gaga ka. Julie Vega si Bading. Ayun, nahuli ako. Tapos, pinagtawalan ko na lang. Wala na akong magagawa. Tsaka it's been years simula nung nangyari yun. Kaya, ayun, nagtuloy-tuloy. So, ang dami nanonood. Tapos tawa sila ng tawa. Tapos, syempre, ang daming nakarelate kasi marami ding mga taga-BPO na nakapanood. Ginawa mo siyang content? Yes. Ginawa ko talaga siyang content. Yun yung unang nag-viral. Parang kinabukasan pagising ko 100,000 views. Wow. Sabi ko, ba't hindi ako magkwento pa? Nung umpisa talaga, puro talaga story time talaga yung mga pinagagawa ko sa contents ko before. So, ayun. Doon siya umarte. Tsaka magaling kang magkwento, no? I would say, awa naman ng Diyos. Parang storytelling is one of my strengths. Hindi ka lang magaling mag-support ng internet. Hindi ko nga sinuport. Pinasa nga sa iba. Ko nga. Nahuli ng TL ko. Pinatawag ako. Akala ko naman pasado na ako sa trading. Ba't pinasa mo sa guard? Hindi niya support siya. Kaya yung support. Ay, do you have ID? You cannot entry. Tango. Yung mga pinag-uusapan ng mga guards, hindi ko maintindihan. Yung mga guards, ayaw na naman ako papasukin kasi may dala akong ulam. Simula ba nung content creator ka na, never mo bang na-miss ang pagpasok sa opisina? Ay naku, na-miss ko. Actually, nung isang araw nga, nag-post pa ako sa threads ko. Sabi ko parang, may mga times na parang namimiss mo yung parang simple lang. Alam mo yung parang 9 to 5 job. Kasi sa panahon ngayon, ang dami nagsasabi na para makaalis ka sa 9 to 5 job mo or day job mo, kailangan maggawa ka ng business, kung ano gawin. But nothing's wrong about 9 to 5 jobs naman eh. Kung yun yung nagwo-work sa'yo, ba't hindi mo pagyamanin and all. Pero may mga times na, namimiss ko rin talaga siya. Alam mo yung papasok ka sa office, inom ka ng kape, chika with keme-keme. Wala mo nang gagawin sa umaga. Exactly. Totoo Lunchtime ka na magtatrabaho. Iidlip pa sa tanga. Ang kapal lang mukha. Umiidlip ka? Pakadaan nga Meralco, di pa ako pinad. Puputulong kami. Kinakalampag na yung kontador namin. So ayun, may mga times talaga na namimiss ko. Siyempre parang half of my life, yun yung ginawa ko before, no? Magtrabaho. Trainer ako actually, nung nag-resign ako sa work ko noon. So, nakakamiss din na you're imparting knowledge to your trainees, ganyan. Kasi ang galing, saktong-sakto yung nangyari dito sa BF3. Yung may pumunta dito sa support. Nag-support nga eh. Nag-support talaga. At saka real-time yung support. Andyan na agad. Si John Lapus pa yung pumunta. Star-studded. Sobrang star-studded. Pagpindot niya ng kanina, Don't lie to me. Matakot, sumay. May lie detector kasi pa pala yung sasakyan. Sobrang advanced naman itong BF3 na to. Diyos ko, powerful. Ano ang usual mo pag pumapasok ka noon? Kasi ako... Like a day in a life. Oo, day job. May day job din ako dati. IT. Matalino. Ganyan yung mga nilalandi namin dati sa office eh. Ayaw maglagay sa laptop. Kunya nasira yung laptop ko. Ay, nahulog yung laptop ko, tapos papakita mo yung puwet mo. Ang bilis naman! Boss, may burnek. Ang bilis naman! Sobrang libog. Pwede ba OS lang muna ipakita? Put ka agad! Manong password mo man mo. Kigul mo agad yung pinakita. Pakipasok yung password mo. Yung USB. Yung flash drive. Sa anong ganap mo before? Pagka mapasok, 8:00, papasok.
Tapos, 8 to 10 a.m. breakfast. Oh, wow. Buffet. Breakfast buffet ba yung kinainan mo? So something fishy. Bakal kasi sa McDo mag-serve eh. Di ba meron si Kuya Buffet, yung may mga akala mo papasok sa opisina pero pagbukas ng ganun, puro ulam yun lang. Ang daming ganon. May ganun din sa inyo. Pantry yung atake namin. Hindi naman kami mall. Di ba ganun sa mall? Yung mga naka-cart. Mga naka-plastic yung mga ano, di ba, Oo. ulam. Tapos 10 to 11, yun ang work na yun. Work. Okay. 11 to 1, lunch. 11. Lunch. Ang haba. Oo. Buti hindi ka tumabado. Tumaba talaga ako. Kasi parang hindi naman lunch talaga eh. Parang ano yun, may term kami doon na lakad. BLL, LLL, Break, breakfast, lunch. breakfast, lakad-lakad, lunch, lakad-lakad. lakad-lakad. So, minsan talaga ma-share kami. Ikaw ba? May ganun kang... Kasi alam ko sa BPO, strict ang schedule eh. Kapag ka-agent ka, stricto talaga. Tapos pag naging support ka, medyo strict din kasi kailangan mo mag-support sa mga agents. Pero halimbawa kung TL ka na, naku, yung mga TL na yan, mas matagal pa sa'yo si Han kaysa sa loob ng floor. May mga ganong no, hindi ko naman nilalahat ha. Hindi ko naman nilalahat. Pero parang gano'n naman yung nangyayari. Mga 80% lang. Mga 80%. Mga 83. Mas mataas ah. According to SWS. Plus 3 sticks ng Yossi. Pero ako nung trainer ako before, hawak mo talaga yung oras mo. Kasi nasa training room ka, wala yung mga superiors mo. Usually nga, ibang building ka pa eh. Kapag nasa training ka, depende sa availability ng mga training rooms. Tapos minsan, pag natapos naman yung curriculum ko nung araw na yun, ng maaga-aga, watch na lang kami ng movie, chikahan na lang kami ng mga ano. Parang, Yung mga students. Oo. So long as nagawa mo naman yung trabaho mo, hindi mo naman kailangang laging mag-bite the book. Okay na yun. May mga ano ka ba doon? May mga na-train ka ba na naging close kayo after? Ay, halos lahat. Halos lahat. Oo. Ay, hindi naman halos lahat. Hindi na ako magpapaka-plastic. O sabihin na, napaka-plastic na ba ito? Senador. Ano pa ito? Oo naman, may mga, lalo na yung mga kasabayan ko, mga paklita rin ng taon, yung same kami ng amats, ganyan-ganyan. Mga nakaka-close mo talaga. Pero syempre kasi minsan, as a trainer, kahit anong gusto mo makapagbanata ng closeness, sometimes you really have to create barrier pa din eh. Kasi at the end of the day, kumbaga parang kailangan mong mag-set ng boundary ba na I'm still your trainer, ganyan-ganyan. Hindi naman sa nagmamataas ka, pero I think it's necessary in the corporate world.